Saan nga pala si kuya? Tanong ko rito. Busy? Sa work? Sa other work? Tipid na nito saka kunwari nagbisi-bisihan. Nang mag-request ng smoothie ang mga bata ay agad ako nag-order. Sama ka nga pala sa special class later. Tanong nito sa akin. Anong class ba yan? Paano ang kabal? Pwede ba magsama ng anak? Napangiwi si Kea sa kamariing umiling. No, hindi sila pwede isama. Bawal. Para pa itong gigil sa pagtanggi. They don't. Sa naging sagot ko'y pareho kaming natawa. I'm your teacher for today. Proud na ani Jess. May hawak itong stick at nakatayo sa harap ng board. Nakaupo ako sa couch, hiwalay sa pwesto ng mga girls. Hindi ko trip na makinig dahil mukhang seryoso sa gagawing pag-aaral itong mga ito. Ano bang topic natin ngayon? Tanong ni Jess. Agad na nagtaas ng kamay si Nadine. Base sa notes ko, ay about helicopter position. Agad na nagsalubong ang kilay ko na napasulyap kay Kea na kalmadong nakaupo sa couch niya. Sumisip-sip ng fresh orange juice at na magtama ang tingin namin dalawa ay agad itong napangisi. Tama, magaling na din. Mabuti na lang napigil ko ang tawa ko. Mukha kasi talaga silang seryoso. Naku, kailangan galingan kong makinig dito. Yung mga ganyan ang pangarap ko magawa sa asawa ko. Dinig kong ani Queen. Malakas naman ang kasukasuhan ko kaya sa tingin ko na may kaya ko yan. Proud na ani to. I think mahirap yan. Nakangawing ani Ray na napakamot pa sa ulo. Kaya ko kaya yan? Alanganing ani-anila. Naku, for sure kaya natin yan. Basic lang yan. Mamaya gagawin namin yan ni Abram. How about you, Ashley? Kaya mo ba yan? Tanong ni Jess. Napakamot ako sa ulo. I think, yes. Nice to hear that. Naganda ako ng video clip para magka-idea kayo kung paano ito ginagawa. Langiya, seryoso ba tong babaeng ito? Kaya pala bawal ang bata, kaya sarado ang pinto at kami-kami lang. Are you okay? Takang tanong ni Bianca sa akin. May ngisi sa labi nito dahil siguro nakitang bigla ako na stress. Mas lalo pa nang pumailan lang ang halinghing ng babae sa video na i-play nito. For real? Usal ko, si Kea ay malakas nang natawa habang si Nadine ay nangalumbaba pa. Hindi ko kinakaya ang drip ng mga babaeng ito. Kaya naman pasimple akong umexit dahil parang na-culture shock ako. Nababaliw na ba sila? Oh gosh, kaya siguro kapag nag-uumpukan ng mga ito ay inaagapan ng mga asawa nila at inilalayo ang mga anak. Nagstay lang ako sa labas. Naririnig ko ang mga weird na sinasabi ng mga ito. Naku, ngalay iyan for sure. Dinig kong komento ni Danny. Talagang may special class pa sila for this ha. Hey, lumabas na rin pala si Kea. Tatawa-tawa ito na tumabi sa pwesto ko. Weird. Ani ko. Ang cool kaya. May mga knowledge ka masasagap dito. Natawa na rin ako. Isang oras pa bago sila lumabas. May mga ngisi sa labi. Naku, kapag na-perfect ko iyon, mas lalong mababaliw ang asawa ko sa akin. Dinig kong ani Jess. Tirik mata. Baka malagutan pa ng hininga. Komento naman ni Batsy. Crazy girls. Pagkatapos namin sa bahay ni Jess, ay nagkayaan na sa The Alphas Foodie. Tapos nakita ko sila naglabas ng card. Agad ko rin namang inihalo ang card ni Rafael kahit hindi ko gets ang plano nila. Nang makarating kami sa The Alphas Foodie ay saka ko lang nalaman. Kung sino raw ang mabubunot ay siyang magbabayad ng merienda nila. Yun daw ang palagi nilang ginagawa. Dahil bago ka Ashley sa special class, ikaw ang bubunot. Udyok ni Batsy sa akin. Tumango naman ako. Hindi naman siguro ako malas sa bunutan, diba? Pagangat ko ng card ay sabay-sabay na napayehe ang mga ito lalo na si Kea na nakangisi sa akin. Nakuha ko kasi ang card ni Rafael. Napangiwi ako na iniabot iyon kay Batsy. Sige, order lang kayo. Parang yun lang ang hudyat na hinihintay nilang marinig. Kaya naman excited nilang tinawag ang server at nagsipag-order na. Handa na ba ang lahat? Kabadong tanong ko kay Boss H. Check na magugulat si Ashley. Oras na bumalik ito dito sa bundok nagpili. Tapos na ang bahay na ipinagawa ko. Simpleng rest house iyon. Mayroon ding mahigit 10 cabin na ipinadagdag ko. Malawak naman ang lupain nila Ashley dito. Ipinacheck ko din kung kanino ba ang lupain na ito. Wala namang naging problema nang asikasuhin iyon ng abogado ko. Tapos na ang paggawa. Pwede ko nang gawin ang plan ko na iuwi dito si Ashley. Hindi lang sa Boss H ang ginambala ko sa plano kong ito, kung hindi pati na ang mga kaibigan ko na alam ko naman busy sa mga negosyo nila.
Ay, kailangan nating umuwi na maaga. Tsak may bago na namang natutunan ng asawa ko sa special class nila. Nakangising ani Kid. Siya ang piloto na madalas kong ginagambala sa tuwing nagpupunta kami dito. Mauubos ang oras namin kung lalakarin lang namin patungo rito. Medyo malaki ang ginastos ko sa proyekto na ito pero para kay Ashley, handa ako maglabas ng milyones, mapasaya lang ito. Alam ko yung tinutukoy ni Kid na special class kasi nabanggit ni Ashley iyon sa akin. Kaya nga pumayag din ito na sunduin ni Lolo ang kambal. Puro kalokohan naman ang natututunan ng mga girls doon dahil sa tuwing pagkatapos ng class, kinabukasan, parang mga siraulo ang mga kaibigan ko. Umuwi kami ng The Alphas Town. Sa bahay ni Kid kami bumaba dahil nandoon ang mga sasakyan namin. Alam ni Kaya ang lihim na ginagawa namin ng asawa niya for Ashley. May task akong ipinakiusap dito na gawin. Bukod sa pinaplano kong proposal ay gusto ko ring makuha nito ang mga detalye na gusto ni Ashley sa kasal na gusto nito. Sana lang ay magawa nito. Babe, bungad ko na makarating ako sa bahay namin. Inabutan ko ito sa couch na nakahiga. Nakangising lumungin ito sa akin. Yung isinawaring nagbibigay ng sign na dapat akong kabahan. Oy babe, malambing na ani ko rito. Second time na ito na nagigising ako mag-isa. May babae ka ba? Salubong ang kilay na tanong nito sa akin. Yung ngisi nito kanina biglang naglaho. Napalitan iyon ng lungkot. Ito na ba yung time na dapat ko nang tanggapin na hindi talaga tayo para sa isa't isa? Nitong mga nakaraang araw ay napaka-sensitive nito. Babe, sorry na. Busy lang ako. I love you. Mabilis na umupo ako sa tabi nito at niyakap ito. Kasi naman parang lagi na lang busy ka eh. Feeling ko tuloy nang bababae ka na. Never kong gagawin iyon. Ikaw lang ang mahal ko. Mahal na mahal ko. Saka ko ito hinalikan sa noo. Wala pang kambal? Tanong ko rito. Umiling naman ito. Wala pa. Halika muna sa kwarto. May quiz daw kami bukas about helicopter position. Kailangan ko i-review. Tom, kaya siguro excited umuwi yung mga kaibigan ko. Napangisi naman na binuhat ko na ito. Gumamit na kami ng elevator patungo sa silid, saka ko inuutos ang lockdown sa system ng bahay ko. Nang makarating, sa silid ay agad ko siyang inilapag sa kama. Para kami nag-uunahan sa pagubad ng saplot. Alam mo ba yung helicopter position? Tanong nito sa akin. Tom, yes. Ani ko, saka mabilis na sumampa na sa kama. Para akong umaangat sa ere. Nang magmulat ako ng aking mata, inalaki ang mata ko nang makitang wala na ako sa silid ko. Nang igala ko ang tingin ko, inapasinghap ako nang ma-realize ko kung nasan ako ngayon. Nasa helicopter ng Kuya H ko, ako, habang katabi ko si Rafael na pangisi-ngisi. Saan tayo pupunta? Takang ani ko rito. Nakita ko rin si Cade na bahagyang kumuway sa akin. Secret? Ani Rafael na ginagap ang kamay ko at bahagya iyong pinisil. Nalilito man ay mas pinili ko na lang na itikom ang bibig ko at itapon ng tingin sa bintana. Nang i-anunsyo ni Cade na maglaland na ay nanlalaki na ang mata ko. Of course, alam ko kung saan ang lugar na ito. Rafael? Gulong-gulo na tinawag ko ang pangalan nito pero wala pa rin itong sinabi na kahit na ano. Pagkababa namin, kinuha lang ni Rafael ang 2 bag. Tapos agad ako nitong hinila patungo sa isang bahay na kulay puti. Nakaalis din kaagad si Cade habang ako hindi mapigilang igala ang tingin sa dating ang tanging makikita lang ay ang kubo at mga taniman. Naluluhang tiningnan ko si Rafael. Uy, nakangising tanong nito. Surprise? Ilang buwan ko rin pinaghandaan nito na madala kita rito at ipakita sa iyong resulta. Tinulungan ako ng kuya mo at ng mga kaibigan namin para matiyak na hindi papalpak ang plano kong surprise sa'yo. Alam kong gusto mo rin madala dito ang mga anak natin. Hindi naman sila pwedeng sa tent lang, kaya naman naisipan ko na itayo na lang ito. Napatingin ako sa pinto na may nakasulat doon. Welcome to Rachel's Dreamland. Rafael, masyadong mo naman akong ginulat eh. Reklamo ko rito na ikinabungis-ngis nito. Surprise? Tanong nito sa akin kaya naman mabilis akong tumango rito. Itutur kita sa Rachel's Dreamland. Ito ang main house. Iginiya niya akong papasok. Pagpasok sa loob ay agad na tumambad sa akin ng mga mahogany furniture. Pati ang tiles ay mahogany wood din ang style. Ang sarap sa matang pagmasdan iyon. May 3 rooms dito. Para sa kids yung isa, para sa yaya yung isa at yung last ay para sa atin. Binuksan nito mga pinto. Nakabuntot lang ako rito. Konektado ang room ng mga kids at room ng mga yaya.
Nakahiwalay naman ang silid namin na ang tanging kulay na makikita sa loob ay puti at kulay kahoy. Nangigini ako nito sa terrace ng silid namin ay agad na tumambad sa akin ang mahigit sa 10 cabin. Gusto ko ring imbitahan ng mga kaibigan ko rito, kaya naman sinecure ko rin ang mga rooms nila. Pinaayos ko na rin ang daan patungo sa batis. Pinabakuran ko na rin ang area na sakop ng lupain upang walang maligaw na hayop o tao. Rafael, this is too much. Nalalaki ang mata ang ani ko rito, pero niyakap lang niya ako at bumungis-ngis. Para sa'yo at sa mga anak natin ito. May caretaker naman akong kinuha. Nakatira sila doon sa kabilang side. Nandoon sila ngayon. Oh, paano mong nakumbinsa mga iyon na tumira dito sa bundok nagpili? Sa ganda pala ng lugar, kahit sino'y nanaisin tumira rito. Tapos libre pa. May sahod at pagkain libre ko. Meron din kuryente sa lugar na ito gamit ang generator. Wala pa nga lang signal. Oh, nagugulat pa rin talaga ako. Paanong naisipan ni Rafael ang mga ito sa loob lang ng ilang buwan? Hobby? Tanong niya sa akin. Sino bang hindi? Malaking parte ng puso ko'y napamahal na sa lugar na ito. Nalalakamat ako nang may bumugo sa akin at kiniskis ang puwet sa akin. Si Bunsoy iyon. Oh God! Usal ko na agad lumuhod sa kaniyakap ito. Nitong mga nakaraang araw ay hindi ko ito naasikaso. Focus kasi ako sa mga bata at may time span na irritable ako. Ayoko itong madamay sa init ng ulo ko kaya hindi ko ito pinapansin. Hindi ko alam kung bakit ako ganoon. Isinama ko siya kahapon dito. Hindi mo napansin oh. Nakangising ani Rafael. Tumango naman ako dito. Totoo, hindi ko nga napansin si Bunsoy na wala na pala sa bahay. Sorry Bunsoy, mainit lang talaga ang ulo ko. Miss you. Mas lalo pang nagsumiksik ang baboy sa akin. Oh, ano to? Takang ani ko nang makita ang nakasuot na kwintas sa baboy. Nagsalubong ang kilay na tiningnan ko si Rafael. This time nakaluhod na ito. Malawak ang ngiti nito sa akin. Tinanggal nito ang suot na kwintas ng baboy saka kinuha roon ang singsing. Hindi ko alam kung tama ba itong ginagawa ko ngayon. Pero ang nasa isip ko lang at paulit-ulit na hinihiyaw ay alukin ka ng kasal. Ashley, Binibini, Rachel, will you marry me? Tanong nito sa akin. Ilang buwan ko nang hinintay na tanungin ako nito ng ganoon. Akala ko wala na itong balak. Akala ko nakontento na ito sa estado namin dalawa. Nang tingnan ko ang singsing na iniaalok nito ay inilahad ko na agad ang kamay ko para rito. Napahikbi ako sa labis na saya. Rafael, of course, oo, sagot ko. Siyempre pakakasalan kita. Oh God, pinasaya mo ko sa sagot mo, Ashley. Umiiyak na ani rin ito. Masyado kaming parehong emosyonal sa mga oras na ito. Nang maisuot niya sa akin ang singsing ay hinawakan nito ang kamay ko at pinatakan iyon ng halik. I love you, babe. Binawi ko ang kamay ko na hawak nito at pinunasan ang luhang bumasa sa pisngi nito. I love you too, Rafael. Mahal na mahal kita. Hindi yun nagbago kahit pa ilang taon tayo nagkawalay. Inalalayan ako nitong tumayo, saka kami nagtungo muli sa kwarto. Isinara nito ang pinto, pati na rin ang kurtina. Naalala mo ba nung ibinigay mo sa akin ng flash drive na naglalaman ng mga videos mo noong nagbubuntis ka? Tanong nito. Mabilis naman akong tumango rito. Yes, hindi mo pa rin pinapanood kasi sabi mo, iyakin ka pa noong mga panahon na iyon. Iyakan ka pa rin naman ngayon. Papanoorin ko nito kahit pa umiyak ako nang umiyak. Iginiya niya ako sa kama. Akala ko papatong na naman eh. Pero nginisian lang ako sabay lapit sa TV na nakaharap sa kama at isinalang na ang video. Mabilis itong sumampa rin sa kama, dala ang remote. Hey Rafael. Mugtong-mugto ang mata ko habang nakaharap sa camera. Yun yung araw na nalaman kong buntis ako. I'm pregnant, Ginoo. Nag-aalala na si Nakeya sa akin dahil sa pag-iyak ko pero hindi naman nila ako mapatahan noon. Paano na ako? Paano ko palalakihin ang anak natin? Hindi ko alam, Ginoo. Nakailang box na ako ng tissue dahil lang masyado akong emosyonal. Magpagaling ka, mahal ko. Magpagaling ka para makilala mo pang anak natin. Gusto ko siya ipakilala sa'yo. Gusto ko pang makita na kargat yakap mo siya. Nandito lang ako. Hihintayin kita, mahal ko. Nang sulyapan ko si Rafael ay umiiyak na naman ito. Iyakin talaga ito.
Ang sumunod na video ay nakaluhod na ako sa toilet bowl. Putlang-putla, talata sa mukha na hirap na hirap. I'm okay. I'm okay. Mahinang ani ko roon sa video pero kasunod noon ay ang paghagulhol ko ng iyak. Babe, mukhang hindi ka okay dyan. Humigpit ang yakap ni Rafael sa akin habang ang tingin nito'y nasa TV pa rin. Hindi nga talaga. Ang hirap kaya ng morning sickness. Nasusuka ako. Wala naman ako maisuka. Sasabay pang hilo ko dyan. I'm sorry. Wala ako sa tabi mo. Hirap na hirap ko. Ayos na yun. Sa mga susunod na baby natin, ikaw naman papahirapan ko. Biro ko rito. Handa akong tanggapin ang hirap basta maging healthy kayo pareho. Rafael, the sweetest. Dama mo talaga kapag ito ang nagmahal eh. Ang sumunod na video ay noong first check-up ko. Ipinakita ko rin sa video ang mga reseta ng doktor at ang mga vitamins ko. Parang ilang oras na kami nitong nakahiga sa kama. Pinapanood ang naging journey ko sa pagbubuntis sa kambal. Napanood din ito ang first ultrasound ko na muli na naman itong iniyakan. Kahit nang mga anak ako'y iyak ng iyak ang lalaki. Nang nasa part na ng binyag ay nagkomento ito. Grabe, hindi ako invited nung binigyan ng mga anak ko. Biro nito sa akin na malakas kong ikinatawa. Kasalukuyan nagpa-play ang video noong binyagan ng mga ito sa simbahan. Si Kuya H ang may hawak kay Anshil at ako naman kay Baby Syke. Ilan lang din kaming nandoon sa simbahan. Simple lang ang naging celebration ng binyag. Yun yung first birthday nila? Tanong ni Rafael sa akin nang mapalitan ang video. Agad naman akong tumango rito. Yes. Alam mo ba kung anong unang nabigkas na Syke at Anshil? Tanong ko rito. Mabilis na umiling si Rafael. Itinuro ko ang TV dahil alam kong susunod iyon doon. Dada? Napabungis-ngis ako nang muling humikbi ang lalaki. Dada ang unang ibinigkas ng mga ito. Wala ako sa tabi mo nung buntis ka. Wala din ako noong nanganak ka. Wala ng mga oras na kailangan mo ko. I'm sorry, babe. Halata talagang guilty ito. Hindi pa naman huli ang lahat. Marami pang birthday sa mga anak natin na darating. Hindi tayo mawawala sa mga espesyal na okasyon nila. Tumango-tango si Rafael. Dahil na sa pag-iyak. I-pause muna natin ito. Gusto kong magpunta sa batis. Ako na mismo nag-stop ng pinapanood nito at iginiya ito patungo sa pinto. Kukuha muna ako ng baon natin. Hindi kaya tayo hanapin ng kambal? Biglang anig ko rito. Nagpaalam ako sa kanila. Don't worry. Kahit mabigat si Bunsoy ay binuhat ko ito. Babe, ako na sa kanya. Mabigat nang masyado si Bunsoy kahit bansot siya. Ipinatong ko ito sa table. Mabilis ang kilos ni Rafael na naglalagay sa basket ng pagkaing nakuha nito. Meron ding galing sa ref na mukhang inihanda talaga para mabaon namin patungo sa batis. Pagkatapos nitong mailagay, ang kailangan ay lumapit na ito at binuhat si Bunsoy. Hindi man lang ako nito inalaw na magbuhat kaya naman sumunod na lang ako rito. Tama nga ito, pati ang daan patungo sa batis ay maayos na. Nilagyan na ng hagdan, malinis na rin ang ilang parte na dati ay masukal. Paano nyo itong nagawa sa loob lang ng ilang buwan? Namamanghang tanong ko kay Rafael. Hindi ko naman magagawa ito kung walang tulong ng mga kaibigan ko at ng kapatid mo eh. Nagustuhan mo ba? Sobra-sobra. May mga parte pa naman na nanatili sa dati nitong ayos. Rafael, sinara ng atatang. Kabadong tanong ko rito. Ipinaayos ko ang hardin na iyon. Huwag kang mag-alala. May maayos na silang libingan. Assurance nito sa akin. Oh God, thank you. Usal ko rito. Kinindatan lang ako nito saka kami nagpatuloy sa paglalakad. Na-imagine ko na ang reaksyon ng mga anak ko kapag nakita nila ang lugar na ito. Parang paraiso ang lugar at lalo naman ang batis. Meron na ring cottage doon. Ang ganda. Namiss ko to. Yumakap ako sa bewang ni Rafael saka hinalikan nito sa pisngi. Nice to hear that. Inilapag muna nito si Bunsoy. Ang baboy na maligalig ay agad namang nagtungo sa tubig. Maliligo ako. Excited na ani ko at agad na humakbang habang hinuhubad ang damit. Sakay na itsa kay Rafael at tumakbo na sa tubig. Kasama ang underwear. Nang lingunin ko ang lalaki ay sinasamyo pa nito ang hinubad ko. Balo talaga. Lumusong ako kaagad na wala na kahit na anong saplot sa katawan. Sinamahan ko si Bunsoy na maligo habang si Rafael ay abala sa pag-aayos ng baon namin. Nang matapos ito ay saka lang siya lumusong patungo sa akin. Lumayo naman si Bunsoy at pumasto sa bato saka ito humiga.
Nang makalapit si Rafael ay agad ko siyang niyakap at ipinulupot ang binti sa hita nito. Ginoong Rafael, humigpit ang hawak nito sa bewang ko at bahagyang pinisil iyon. Binibini. Nito, saka bahagyang kinagat ang tenga ko. Hindi naman iyon masakit. Hindi kayo magtungong caretaker dito? Tanong ko kay Rafael. Mabilis naman itong umiling. Nagbilin ako na matili lang sila sa bahay nila kapag may guest dito sa Batis. Perfect! Nakangising ani ko rito. Why? Takang tanong nito sa akin. Hinila ko siya patungo sa batuhan. Nalililima ng malaking puno kaya hindi mainit sa balat. Nagtatakang nakasunod lang ang tingin ni Rafael nang humiga ako sabay bukaka sa harap nito. What a view! Napapito pa ito saka sumampa na rin sa bato. Let's make love here, Mr. Macbeth. Utos ko dito na ikinangisi nito. I'm more than willing to do that, babe. Itong si Rafael hindi man lang mabiro. Literal na hindi na ako makalakad pagkatapos. Ngising-ngisi lang iyong Ginoong nagliligpit ng pinagkainan namin. Nanlalata talaga ako. Pagod na pagod habang yung gago ay mukhang may energy pa para umisa mamaya. Nang mabuhat ito ang basket ay lumapit ito sa akin. Bubuhatin daw niya ako. Mabilis naman akong sumakay sa likod nito. Tapos binuhat din ni Rafael sa bunsoy saka ito humakbang patungo sa hagdan. Hindi ka napapagod? Curious na tanong ko rito. Nope. Pwede pa ako ng 3 later. From this man, ang nasa utak ko ay isa lang pero pwede pa raw ito sa 3. Bagya akong kinagat ang balikat nito na ikinatawa lang naman ito. Nakarating kami sa bahay na hindi man lang ito nahirapan. Agad ako nagpababa dito sa couch. Naupo lang ako habang ito naman ay inilapag din sa tabi ko sa bunsoy. Kikindat-kindat ang lalaki habang papito-pito. Pahinga ka lang, baby. Nakangising nito sa akin saka umalis at tinungo ang kusina para ilagay ang basket. Nang bumalik ito ay pumwesto ito sa paanan ko saka marahang hinilot ang paa at binti ko. Thank you. Ani ko rito nang maramdaman ang ginhawa sa ginagawa nito. Hindi ako tumatanggap ng thank you. Isa pa? 2 pa? O 3 pa? Pinalo ko ito. Puro kalokohan eh. Masakit pa nga. Parang hindi pa bumabalik ang lakas ko tapos ganito pa siyang magbiro. Joke lang? Nito. I want to sleep. Nakaramdam din ako ng antok. Go on. Mamasahin ko muna ito. Tumango ako rito saka humiga ng maayos sa couch. Niyakap ko pa si Bonsoy. Nakakaawa ito. Witness na naman sa kahalayan namin ni Rafael sa batuhan kanina. Lumipat pa nga kami sa parting abot ng tubig at mas lalong nakita niya iyon. Nang maramdaman ko na nakatulog na si Ashley ay maingat akong umalis. Kumuha muna ako ng kumot saka binalikan ito at kinumutan ito. Saka ko kinuha si Bonsoy na naglilikot at mukhang balak bumaba. Binitbit ko siya patungo sa likod bahay. Sir, bati ni Manang na inabutan kong nakaupo sa balcony. Manang, pwedeng mag-request? Ano po yun? Magpapaluto po ako ng may sabaw. Ano po yun? Tanong ni Manang sa akin. Nilagang baka ho. May stock naman at tsak na alam ng matandang magluto ng ganoon. Sige ho, ako na hong bahala. Nandiyan na po ba yung mapapangasawa niyo, sir? Opo, natutulog na. Napapangiting ani ko. Ay, tsak kung napakaganda niyan. Siyempre naman, Manang. Maganda talaga ang Ashley ko. Proud na ani ko rito. Sa susunod ay ipapakilala ko pati na ang mga anak ko. Ay, halatang maligaya ka, sir. Sobra, Manang. Yung babaeng mahal ko, pumayag pong magpakasal sa akin. Congratulations po. Kailan pong kasal? Excited na tanong nito sa akin. Bukas po. Sagot ko. Napasimangot naman ito. Ako ba'y binibiro mo? Tanong nito pero tinapik ko ang balikat nito. Hindi po. Huwag po kayo maingay sa future missus ko. Nakangising ani ko rito. Napatango naman ito. Congratulations po. Mukhang hindi naniniwala ang ginang pero tinawanan ko na lamang naman ito.
Masarap ang gising ko. Sa tingin ko nga'y tanghali na pero dahil malamig ang klima dito ay napahaba ang tulog ko. Bahagya akong nag-inat at saka nagpasyang bumaba na ng kama. Wala na si Rafael sa tabi ko. Anong oras na kaming natulog kagabi dahil tinapos nitong video namin ng mga anak niya. As usual, nag-iiyak na naman ito. Sa magkakaibigan ay ito ata ang pinakaiyakin. Pero naiintindihan ko naman, hindi ito nagkaroon ng chance na makasama ako noong nagbubuntis ako at noong naisilang ko na si Anshel at Syke. Pero inassure ko naman ito na magagawa pa rin naman nito ang obligasyon nito bilang ama sa mga anak namin. Tumayo ako pagkatapos ko magsuot ng tsinelas saka ako dumiretso sa banyo. Napangiti pa nga ako nang makita ko kung gaano ka-organize ang mga supply sa banyo. Bukod sa mga sabon, shampoo, tissue, ay meron ding napkins and pregnancy test kit. Takang nilapitan ko ang lagayan at sinuri iyon. Mahigit 10 piraso iyon. Bakit naman kaya naglagay ito ng ganoong supply dito? Hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa akin para damputin ang tatlo, saka binalikan ang pinto at inilok iyon. Susubukan ko nga. Saka walang palya ang lalaking iyon sa pagpapaputok sa loob ko. Kailangan maniguro ako na ayos lang ako. Baka kasi meron na palang Lil One sa sinapupunan ko tapos nakukuha ko pang mag-exhibition sa kama kasama ni Rafael. Hindi ko na uulitin yung helicopter position. Ekas na yun sa mga posisyon na gagawin namin ni Rafael. Ginamit ko ang 3 test kit. Habang naghihintay ng result ay naghilamos muna ako at nag-toothbrush. Saka nagsuklay na rin at inipitan ko ang buhok ko. Nang matapos ay binalikan ko ang mga test kit. Muntik nang malaglag ang puso ko. Nanlalaki ang mga matang napatitig ako sa mga iyon. Shit! Tinap ko ang dibdib. Masyado kasi ako nagulat kaya para akong kinapos sa paghinga. Tanitigan kong mabuti iyon. 3. Positive ang nakalagay na resulta sa mga iyon. Ashley? Narinig ko ang tinig ni Rafael. Kumakatok ito sa pinto ng banyo at sa labis na taranta ko hinila ko ang tissue paper at binalot ang 3 test kit doon. Saglit lang! Nautal pang ani ko sa labis na pagkataranta. Nang mabalot iyon ng maayos ay inilagay ko iyon sa cabinet saka inayos ang sarili para harapin ang lalaki. Pagbukas ko ng pinto ay agad kong initian si Rafael. Good morning babe. Bati ko rito. Para naman itong kinilig nang tawagin ko itong babe. Ngumisi ito at kinabig ako sa kamariing hinalikan sa labi. Magbihis ka na. Magpapakasal na tayo ngayon. Agad akong napasimangot dito. Tinawag ka lang na babe kasalagad. Babe, you said yes sa wedding proposal ko. Ina-expect mo ba na pakakasalan kita next year? 2 years from now? Babe, wala na ako sa kalendaryo. Pakasalan mo naman na ako. Nagsalubong na ang kilay ko. Seryoso ba talaga ito? Are you serious right now? Gusto mo magpakasal tayo ngayon? As in ngayon? Naninigurong tanong ko rito. Tumango naman ang lalaki. Yes! Sabay turo nito sa kahon na kulay puti. That's your wedding dress. Agad kong itinulak si Rafael at nilapitan ang kahon. Nang buksan ko iyon ay napasinghap ako nang mapagmasta ng wedding dress na sinasabi nito. Oh God! Pamilyar na pamilyar ito dahil ito yung iginuhit ni Kea. Salamat kay Kea dahil nakuha niya yung mga kailangan kong details para sa dream wedding mo. Wow! Hindi talaga ako makapaniwala na napatitig sa wedding dress. Nang tingnan ko ang kabilang side ng kama ay may sandals din doon. Meron ding koronang bulaklak at ang bouquet ko'y kulay puting rosas. Manghang napatitig ako kay Rafael. Nagpaalam ka ba sa parents ko? Kabadong tanong ko rito. Sang-ayon na ba si Kuya H sa kanya? Gusto mo bang malaman kung paano sumang-ayon ng kuya mo? Tanong nito sa akin. Agad naman akong tumango rito. Bahagya mo lang gupitin ang layer na ito. Ipinakita na Boss H sa akin kung paano iyon gawin. Na makita ko kung paano ay nanginginig ang kamay na dinampot ko ang itlog ng ahas, pati na ang gunting. Bakit nanginginig ka? Paano kung magkamali ka ng gupit? Baka masaktan mo pa sila. Sorry, Boss H. Kinakabahan ako. Amin ko rito pero hindi naman nagkomento ang lalaki. Kahit pa inamin kong kinakabahan ako. Ginaya ko na rin ang ginawa nito. Dapat masanay na ako pero kahit ilang ulit ata ako mapadpa dito sa kulungan ng mga alaga nito'y hindi ako mapapanatag. Dahan-dahan kong binuklat iyon.
Saktong lumabas na ang maliit na ahas at ang malapot na katas na mula sa loob ng itlog. Nandidiri ako pero kailangan kong tibayan ng sikmura ko. Boss, ayos lang ba na ituloy ko ng plano kong kasal namin ni Ashley? Ayos na, pero kung pakakasalan ka. Pag-emphasize pa nito sa word na kung nararamdaman ko namang gusto niya ako makasama habang buhay. Pero naramdaman mo na bang gusto kanyang pakasalan? Tanong nito sa akin. Tingnan mo itong taong ito. Sa mga kaibigan namin masyado itong seryoso. Pero pagdating sa akin, ganito ito. Parang ako ang sumasalo na lahat ng tripping nito. Oo naman. Oo na lang kahit kabado ako sa kung ano ba ang nararamdaman ni Ashley tungkol sa kasal. Handa ka na bang kausapin ang parents namin? Samahan mo ako, Boss H. Kahit bilang kaibigan na lang, oh. Nagkibit balikat naman ito. Tapusin mo yan. Punta tayo sa bahay mamaya. Kahit pa nangangatok sa takot dahil sa mga baby snake ay tinapos ko talaga ang pinapagawa nito.